Magandang araw mga kababayan. Ito sila ng hashtag #WalkWithLan. At ngayon may shocking reveal na ikagugulat ninyo. Alam niyo ba na ang NBI sa ilalim ng utos ng ilang political players ay nag-label kay Senator Bato de la Rosa bilang armed and dangerous. Isang dating PNP chief na buong buhay ay naglilingkod sa bayan. Pero ang totoo, ito ay desperate move pagkatapos ng failed arrest attempt sa loob mismo ng Senado. Shocking ba? Oo, dahil habang si Bato ay tumatakbo para sa kanyang karapatan bilang senador, si Ping Lacson na matapos matanggal sa impluensya ay non-stop kuda ng kuda. Tinatawag na ugly ang leadership change. Sino talaga ang may agenda? Stay tuned. Intellectual breakdown ahead. Hit like and subscribe for truth. Mga kabataan at OFWs, let's dive deep with facts. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay hindi ordinaryong politiko. Dating PNP chief yan under Duterte, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous. Kilala sa kanyang tapang laban sa droga na sumira sa maraming buhay ng kabataan noon. Ngayon, hinahabol siya ng ICC warrant, foreign court na walang jurisdiction sa ating soberano na bansa. Nakita niyo po ba yung speech ni President Trump na talagang pinoprotektahan nila ang soberenya ng Amerika at ang mga Amerikano? Sana ganun din po tayo sa Pilipinas. Pinoprotektahan din po natin ang soberenya ng Pilipinas at ng mga Pilipino, including Pangulong Rodrigo Roa Duterte, including Senador Bato de la Rosa. Bakit ngayon lang aggressive ang NBI? Timing suspicious pagkatapos ng Senate leadership shake-up. Si Lacson, na kilala sa kanyang procedural concerns, biglang vocal critic, parang kuda ng kuda lang, di ba? Ugly sight daw. Pero sino ba ang talagang nagdulot ng chaos? NBI agents na pumasok sa Senate premises ng walang proper coordination. Parang action movie pero sa totoong buhay. Bato running through hallways, NBI chasing only in the Philippines. Bato is a hero of sovereignty. He chose to face issues within Philippine law, not bow to The Hague. As a former cop, he knows the drug war's realities. Data shows drop in crime rates during his time. Kabataan, imagine niyo, yung mga nanay at tatay niyo sa probinsya, ligtas dahil sa kanyang leadership. Overreach, labeling a senator armed and dangerous without concrete evidence, standard protocol daw. Pero feels like political weaponization. They wrestled him, CCTV shows desperation. Versus Lacson matapos matanggal sa key influence, non-stop commentary against new leadership led by Senador Alan Peter Cayetano, ang bagong Senate President. Nakakadalawang linggo pa lang po si Senate President Alan Peter Cayetano at ngayon ay nag-a-attempt na naman ang minority na maging majority ulit. Napakagahaman naman nila sa kanilang mga posisyon. Naku po, effectively contained daw si Bato sa Senate. Kuda match. Lacson should focus on real issues like economy for OFWs, not drama. Mga OFWs, habang kayo nagtatrabaho abroad, may mga ganitong internal politics dito. Bato fights for you, strong Philippines. Comment down below Bato hero or NBI fair? Okay, Supreme Court cases on ICC jurisdiction. Philippines withdrew from Rome Statute. Bakit ipinipilit? Sana meron tayong isang presidente na parang si Presidente Trump ng Amerika, Presidente Putin ng Russia, Presidente Xi ng China, na nilalaban nila ang kanilang mga karapatan, ang kanilang soberenya, ang kanilang mga citizens, tayo pa na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang dating naging pangulo, isang pangulo ng Pilipinas na talaga namang inilaban ang kanyang inilaban ang karapatan ng mga Pilipino. Yung mga hindi po yung mga drug addicts, hindi po natin pinag-uusapan yung mga drug addicts dito at drug pushers at mga kriminal, hindi po. Mga ordinaryong Pilipino, ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga anak na bata, na safe, na
Nakukuha niyo po ba yung gusto nating sabihin? Ngayon, yung Batos absence, legitimate reasons versus selective criticism. Lacson himself had issues with rules before. O bakit siya? Pwede. Bakit si Bato de la Rosa ay hindi pwede? Lalong-lalo na, lokal na korte ang kay Lacson dati. No? Ngayon, international. Buti kung local, di ba? Ngayon, Lacson parang retired boxer na gustong mag-comment sa bagong champ, kuda ng kuda. Ngayon marami pong achievements si Bato, no? Yung Marawi Rehab, public order, mga kabataan, he's for discipline, education over drugs. Okay, pause muna mga kababayan habang iniisip nyo ang politika, alagaan din ang sarili. For your dogs and cats, trending pet grooming kits sa Shopee, perfect for busy OFWs. Ang mga tech, reliable power bank sa Lazada para hindi malobat habang nanonood ng ganitong long videos. Update wardrobe with Zalora Casuals, youth-friendly, affordable. ATV riders, safety jackets at helmets sa Lazada, safe travels. Home kitchen, air fryers for healthy meals, bathroom and men grooming, electric shavers para fresh lagi. Okay, support local at affiliate links sa description, tumutulong din sa channel para ipagpatuloy ang katotohanan. Ngayon, ang NBI po parang may selective justice, no? Si Lacson, post power, kuda, face, Bato stands firm for sovereignty. Mga kabataan, huwag maging passive. OFWs, ang inyong boses ay mahalaga. Iparating po ito sa kinauukulan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kaibigan, hindi pa tayo magtatapos. Kung mga kabataan at OFWs, huwag nating tapusin dito. Tingnan natin ang mas malalim na implications ng nangyayari. Kung ang isang senador na dating chief ng pulisya ay tratuhin ng ganito, labeled as armed and dangerous sa loob ng Senado, ano pa kaya ang mangyayari sa ordinaryong mamamayan? Ito ba ang bagong normal sa political persecution? Si Bato ay simbolo ng resistance laban sa foreign interference ng ICC. Ang kanyang pagtakbo ay hindi cowardice, kundi assertion ng Philippine sovereignty. Fact-based analysis, nung panahon ni Bato bilang PNP chief, ang crime rate ay bumaba ng malaki. Ayon sa official PNP statistics, drug-related killings. Marami ang nagsasabi na overblown ng mainstream media, pero ang totoong biktima ay ang mga kabataan na nalulung sa droga. Bato's approach was real solution, not just speeches. Bakit walang accountability sa kanilang agents na nag-cause ng commotion sa Senate? Parang may script na sinusunod. At si Lacson naman, matapos mawala ang kanyang key positions, biglang naging vocal critic. Ugly sight daw ang leadership change. Kuda ng kuda, parang hindi makamove on. Parang retired player na gustong mag-challenge sa bagong coach. Kung si Bato, mga kaibigan, ay dangerous, bakit hindi siya nakakulong noon pa? Kasi ang tunay na dangerous ay yung mga gustong ibenta ang soberenya natin sa dayuhan. Habang kayo ay nasa abroad, nagpapadala ng pera para sa pamilya. May mga politikong dito na mas busy sa drama kaysa sa pagbuo ng ekonomiya. Bato understands the need for strong leader and order, strong law and order. Pero para kapag umuwi kayo, ligtas ang Pilipinas. Mga kabataan, kayo ang future leaders. Huwag kayong maniwala sa surface narrative. Mag-research, mag-analyze. Anong mas importante? Human rights sa drug lords o human rights ng milyong-milyong Pilipino na apektuhan ng droga? Bato chooses the latter, mga kaibigan. Ngayon, parang ang NBI po ay selective at mukhang politically motivated. Si Lacson, push power, kuda face na talaga. Si Bato, naninindigan para sa bayan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan
At tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, si Senador Bato de la Rosa ay nananatiling defender ng Republika. Huwag tayong magpalinlang sa narrative ng NBI at ang mga kritiko tulad ni Lacson. Manatiling kritikal, fact-based at patriotic. Like, share at subscribe ang channel. I-bell ang notifications para sa susunod na videos. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas!